Minsan may mga nangyayari na hindi agad napapansin, pero may malaking epekto na pala sa kabuuan ng sitwasyon. There are strong suspicions of Khani, accusing him of possible collaboration with Israel. So far, there has been no official confirmation from Iranian authorities regarding these claims, and the information remains unconfirmed by independent sources. Sa una parang normal lang ang lahat pero unti-unti may mga pagbabago na hindi mo agad makikita. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ipinapakita dito na may drone sa taas at may tao sa baba na nagre-report gamit ang phone. Ilang minuto lang natatamaan na ang target. Sa madaling salita, parang nagagamit ang mga tao para magbigay ng location na ginagamit sa pag-atake. Pero para maintindihan ito ng maayos, kailangan tingnan kung paano talaga gumagana ang ganitong setup. Sa modern na laban, may proseso. Una, may nakakakita ng target, pwedeng tao, pwedeng device. Pangalawa, ipinapasa ang impormasyon sa pamamagitan ng communication tulad ng apps o ibang secure na paraan. Pangatlo, chinecheck kung tama at legit ang target. Panghuli, saka pa lang gagalaw ang drone o missile. Hindi ito kasing bilis o kasimple ng video lang tapos may strike agad. Sa totoong operasyon, may ilang bagay na kailangang sundin. Kailangan ng kumpirmasyon para maiwasan ang maling target. May proseso ng pag-aproba bago umatake. At kadalasan may oras na pagitan bago mangyari ang strike. Pero may bahagi dito na totoo. Sa ibang conflict, may mga tao na nagbibigay ng impormasyon gamit ang phone o location data. Nakakatulong ito para makita at masundan ang galaw ng kalaban. Hindi sila ang nagpapaputok ng armas, pero nakakadagdag sila sa impormasyon na ginagamit sa desisyon. Malakas ang ganitong ideya dahil pinapakita nito na kahit walang armas ang tao, may nagagawa pa rin sila. Nakakabawas ito ng kontrol ng gobyerno at nakakadagdag ng pressure sa military. Pero may malaking risk din. Kapag ganito ang sitwasyon, pwedeng mapagkamalan ng inosenteng tao bilang target. Pwede ring mas tumindi ang aksyon laban sa civilians at mas nagiging magulo at delikado ang buong sitwasyon. Sa huli, malinaw ang punto. Nagbabago na ang paraan ng laban dahil sa technology at impormasyon. Pero hindi ito instant at hindi rin perpekto tulad ng iniisip ng iba. At kung may ganitong setup, hindi na lang ito laban ng military laban sa military. Pati mga ordinaryong tao nadadamay na sa gitna ng laban. Habang nangyayari ang ganitong sitwasyon, may isa pang epekto na hindi agad napapansin. Hindi lang military at gobyerno ang naaapektuhan, pati ang paraan ng pag-iisip ng mga tao ay nagbabago. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nakakakita ng balita tungkol sa gulo, pag-atake o problema sa loob ng bansa, unti-unti itong pumapasok sa isip niya. Kahit hindi siya direktang involved, nararamdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Dahil dito, mas nagiging maingat ang mga tao sa mga desisyon nila. May mga pinipiling huwag na lang magsalita. May mga iniiwasan na lang na sitwasyon. May mga bagay na dati normal lang, pero ngayon pinag-iisipan na ng mabuti. Hindi ito dahil sa utos, kundi dahil sa takot at uncertainty. Kapag dumami ang ganitong klaseng pag-iisip, naapektuhan ang buong galaw ng lipunan. Mas nagiging tahimik ang paligid, mas nagiging maingat ang bawat isa, at mas nagiging mahirap para sa kahit sino na gumalaw ng normal. Habang nangyayari ito, may isa pang epekto sa loob ng sistem. Kapag ang mga tao sa loob ng gobyerno o military ay nakakaramdam din ng ganitong pressure, naaapektuhan ang paraan ng pagdedesisyon nila. Mas nagiging mabagal, mas nagiging maingat at minsan nagiging hindi sigurado. Hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil sa dami ng bagay na kailangan nilang isipin. At kapag ang mga nasa taas ay nagiging mabagal magdesisyon, naaapektuhan ang buong chain ng galaw. Habang mas bumabagal ang response, mas nahihirapan silang makahabol sa nangyayari. At kapag hindi nila nasasabayan ang bilis ng sitwasyon, mas lumalaki ang problema. May isa pang mahalagang bagay dito. Kapag ang mga tao ay nagsisimula ng umasa sa sarili nilang paraan para maintindihan ang sitwasyon, hindi na lang gobyerno ang pinapakinggan nila. May sarili na silang sources, sariling paniniwala at sariling paraan ng pagtingin sa nangyayari. At kapag ganito, mas nagiging mahirap kontrolin ng narrative. Hindi na iisa ang kwento. Iba-iba na ang paniniwala ng tao. At kapag hati ang paniniwala, mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa ganitong punto, hindi lang ito laban sa lupa o sa himpapawid. Ito ay laban sa kung paano iniintindi ng tao ang nangyayari. At kapag nagulo ang pag-intindi, mas nagiging mahirap ayusin ang sitwasyon. Sa huli, makikita mo na hindi lang isang bahagi ang naaapektuhan.
Lahat ay konektado, mula sa military hanggang sa gobyerno hanggang sa ordinaryong tao. At kapag sabay-sabay itong naapektuhan, doon mas nagiging mabigat ang sitwasyon. Sinasabi na may ordinaryong tao na nagsesend ng location ng military units diretso sa foreign intelligence, mabilis itong na-check at agad nagkakaroon ng precision strike. Parang ganito ang dating. May nakita, sinend na verify, tapos tinamaan. Pero kailangan itong tingnan ng maayos. Hindi imposible na may mga tao na nagbibigay ng impormasyon. Totoo na ginagamit ang phones, apps at internet para mag-share ng location o galaw ng kalaban. May ganitong nangyayari sa ibang conflict. Pero hindi ito ganun kasimple na seconds lang may strike agad. At hindi rin realistic na kahit sino ay may direct line sa intelligence agencies. Sa totoong sitwasyon may proseso, may nagre-report tapos chine-check kung tama ang impormasyon. Kailangan itong i-verify para maiwasan ng mali. May mga tao at system na nagde-decide kung dapat ba talagang umatake. Doon pa lang susunod ang strike. Kadalasan hindi ito seconds lang. Pwedeng abutin ng ilang minuto o mas matagal pa depende sa sitwasyon. May mga pagkakataon din na may public channels o paraan para makapagbigay ng impormasyon. Pero hindi ibig sabihin nito na kahit sino ay pwedeng mag-send at automatic may tatama agad. Ang importante dito ay ang mas malaking epekto. Kapag nawalan ng tiwala ang mga tao sa gobyerno, may ilan na nagiging source ng impormasyon laban dito. Kahit hindi sila organized, nagiging dagdag sila sa pagtingin at pag-track sa galaw ng military. Ito ang nagiging problema. Kapag maraming nagmamasid, mas nahihirapan ng military gumalaw nang hindi napapansin. Nawawala ang kontrol sa sariling lugar at mas nagiging magulo ang sitwasyon. Pero may malaking risk din. Pwedeng may maling impormasyon. Pwedeng may madamay na inosente. At pwede ring mas humigpit ang aksyon laban sa mga tao. Yung idea na may mga lumalabas na tao, may nagpo-protest o nagse-celebrate kahit bawal, mas realistic ito lalo na kung mataas ang tensyon sa bansa. Sa huli, malinaw ang dapat tandaan. Posible na may mga tao na tumutulong sa pagbibigay ng impormasyon. Totoo na mas mabilis ang daloy ng impormasyon dahil sa technology. Pero hindi ito instant at hindi ganun kasimple na isang report lang ay may kasunod agad na strike. Hindi lang ito laban gamit baril at bomba. May isa pang laban na nangyayari at ito ay nasa isip. Mental at psychological na pressure. Dito nagiging delikado ang sitwasyon. Kapag ang sundalo ay hindi na sigurado kung sino ang kakampi at sino ang kalaban, nagiging mahirap ang bawat galaw. Isipin mo na lang, kahit sinong tao sa paligid mo pwedeng nagmamasid. Kahit saan ka pumunta pwedeng may nakakita. Kahit anong galaw mo pwedeng may nakakaalam. Ang resulta, nagkakaroon ng takot at duda sa lahat. Pero kailangan din maging malinaw. Totoo na may ganitong epekto sa totoong laban pero hindi ito ganun ka-extreme na bawat tao ay agad na banta. May mga nagbibigay ng impormasyon at may mga tumutulong pero hindi buong populasyon ang kasama. Kahit ganun, malaki pa rin ang epekto nito sa military. Kapag may ganitong environment, bumabagal ang galaw. Nagiging sobra ang pag-iingat. Mas matagal magdesisyon. Minsan natatakot gumalaw. Laging may duda sa paligid. Dito pumapasok ang pinakamalaking epekto, ang pressure sa isip. Kapag hindi ka sigurado kung safe ka, hindi mo alam kung sino ang nagmamasid. At pakiramdam mo lagi kang nakikita, unti-unting bumababa ang kumpiyansa at lakas ng loob. At kapag bumaba ang moral, naaapektuhan ang performance. Yung pag-iwan sa pwesto o pag-alis sa serbisyo, posible ito pero hindi agad nangyayari. Kadalasan, nangyayari lang ito kapag sunod-sunod ang problema, kulang ang support, at pakiramdam ng tao ay wala na silang chance manalo. Yung mga sinasabi na may mga leader na tumatakas, kadalasan hindi ito kumpirmado at minsan ginagamit lang para pahinain lalo ang loob ng kalaban. Sa mas realistic na tingin, hindi pa ito tuluyang pagbagsak, pero malinaw na may pressure, may takot at may problema sa loob. At kapag nagtuloy-tuloy ito, doon pwedeng humantong sa mas malaking problema. Sa huli, ito ang dapat tandaan. Hindi kailangan ng bomba para humina ang kalaban. Minsan sapat na ang takot, duda, at pagod para unti-unti silang bumigay. May dalawang nangyayaring laban dito. Una, yung nasa taas. Dito pumapasok ang drones, jets, missiles at advanced technology. Kapag mas advanced ang gamit mo, mas malaki ang advantage mo sa laban sa himpapawid. Mas kaya mong tumagos sa depensa lalo na kung humihina na ang system ng kalaban. Ito yung nakasanayang paraan ng laban. Pangalawa, yung nasa baba. Ito naman yung nangyayari sa streets. May mga tao na may phone, nagre-record at minsan nagpapasa ng impormasyon. Totoo na nakakatulong ang ganitong real-time na info. Pero hindi ito perpekto.
may delay, may mali, at hindi lahat ng impormasyon ay nagagamit. Minsan sinasabi na kapag pinagsama ang drone at impormasyon mula sa tao, nagiging mabilis at eksakto ang pag-atake. Pero sa totoo lang, hindi ito ganun kasimple. May proseso pa rin, may pag-check, at hindi lahat ay agad-agad nagiging strike. Pero may isang bagay na totoo at mahalaga. Kapag nawalan ng kontrol sa streets, nahihirapan ang gobyerno. Kapag maraming galit, maraming hindi sumusunod, at maraming hindi takot, mas nagiging mahirap kontrolin ang sitwasyon kahit malakas ang military. Kahit may hulihan at crackdown, hindi agad nawawala ang problema. Kapag marami ang involved at hindi organisado sa iisang grupo, may papalit at magpapatuloy. Pero hindi rin ibig sabihin nito na wala ng kontrol ang gobyerno. May hawak pa rin silang maraming lugar at may mga tao pa ring natatakot. Ang pinaka-critical na parte ay kapag unti-unting nawawala ang takot ng mga tao. Kapag nangyari iyon, mas nagiging delikado ang sitwasyon. Pero hindi ito biglaan at hindi sabay-sabay sa buong bansa. Sa mas realistic na tingin, may pressure mula sa labas at may pressure din sa loob. May tulong ang technology at may epekto ang galaw ng mga tao. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, mas nagiging magulo at mahirap kontrolin ang sitwasyon. Sa huli, hindi pa tapos ang laban. Pero kapag sabay ang pressure sa labas at loob, doon nagsisimula humina ang kontrol at unti-unting nagkakaproblema ang kalaban. May isang mahalagang bagay na kailangang maintindihan dito. Kapag nakita ng mga tao na humihina ang gobyerno, unti-unting nawawala ang takot. Kapag may nababalitang tinatamaan ng military bases, may mga leader na nawawala o nagtatago at may depensa na bumabagsak, nag-iiba ang pakiramdam ng mga tao. Kapag bumaba ang takot, mas maraming naglalakas loob. Mas dumarami ang kumikilos, mas lumalakas ang boses ng mga tao at mas nagiging aktibo ang resistance. Nangyari na ito sa history at hindi ito bago. Pero mahalagang linawin na hindi ito biglaan. Hindi nangyayari na isang araw sabay-sabay na lang nawawala ang kontrol. Hindi rin lahat ng tao ay agad sasali. Ang pagbabago ay dahan-dahan. May mga lugar na aktibo, may mga lugar na tahimik, may sumasali pero may nananatiling neutral o sumusuporta pa rin sa gobyerno. May isa pang mahalagang idea. Dapat ang gobyerno ang may kontrol sa puwersa, tulad ng military at pulis. Kapag naramdaman ng mga tao na hindi na kayang kontrolin ng gobyerno ang sitwasyon, doon nagsisimulang maging magulo ang lahat. May mga claim din na maraming tao ang direktang nakikipag-ugnayan sa foreign intelligence. Pero sa realidad, hindi ito ganun kadali. Hindi realistic na milyon-milyon ang direktang involved. Mas totoo na may maliliit na grupo, may ilang tao na nagbibigay ng impormasyon at may hiwa-hiwalay na tulong. Totoo rin na malaki ang role ng phone. Dahil may camera, location at internet, mas mabilis ang pag-share ng impormasyon. Pero hindi ibig sabihin nito na automatic itong nagiging armas. May proseso pa rin bago magkaroon ng aksyon. Ang pinakatotoo dito ay ang epekto sa isip. Kapag ang mga nasa security forces ay hindi na sigurado kung sino ang kalaban, kapag pakiramdam nila ay may nagmamasid palagi, unti-unting bumababa ang kumpiyansa nila. At kapag nangyari iyon, naaapektuhan ang galaw at desisyon nila. May mga paghahambing din sa ibang history, pero hindi ito eksaktong pareho. May pagkakapareho sa idea, pero iba ang laki at paraan ng galaw. Sa huli, malinaw ang dapat tandaan. Hindi agad bumabagsak ang isang gobyerno. Pero kapag sabay-sabay nangyayari ang mga bagay tulad ng paghina ng depensa, pagkawala ng takot ng mga tao, at pagtaas ng pressure sa loob, doon nagsisimula ang tunay na problema. At kapag tuloy-tuloy ito, doon unti-unting nawawala ang kontrol. May mga claim na kapag may report na may civilians na nagbibigay ng impormasyon, ibig sabihin ay bumagsak na ang kontrol ng bansa. Pero hindi ito ganun kasimple. Kahit may ganitong report, hindi ibig sabihin na tapos na agad ang kontrol ng isang bansa. Nawawala lang ito kapag wala na silang hawak sa sarili nilang lugar, may ibang bansa na ang may kontrol o tuluyan ng bumagsak ang gobyerno. Hindi ito nangyayari dahil lang sa isang balita. Totoo na may epekto kapag may mga tao sa loob ng bansa na tumutulong magbigay ng impormasyon laban sa gobyerno. Pero hindi rin ibig sabihin nito na wala na agad tiwala ang lahat o tapos na ang pamumuno. Sa history, maraming bansa ang may ganitong sitwasyon pero hindi agad bumabagsak. May mga nagsasabi rin na parang milyon-milyon ang kasali at hindi na ito mapipigilan. Pero sa realidad, hindi lahat sasali. May mga natatakot pa rin, may mga sumusunod pa rin, at may mga sumusuporta pa rin sa gobyerno. Hindi ito buong populasyon na sabay-sabay kumikilos. Totoo na malaki ang tulong ng phone at internet sa pag-share ng impormasyon. Pero hindi ito sapat para direktang matukoy at tamaan ng military ng walang proseso.
kailangan pa rin ng pag-check, pagdesisyon at aktwal na kakayahan para umatake. May idea rin na kapag ang gobyerno ay nahihirapan gumalaw at parang nagtatago, malapit na itong bumagsak. May punto ito, pero hindi ito automatic. May mga bansa na nakaranas ng ganitong pressure pero nagpatuloy pa rin. Kahit may hulihan at paghihigpit, may epekto pa rin ito. May mga tao pa ring natatakot pero minsan, nagdudulot din ito ng galit at lalo pang nagpapalala ng sitwasyon. Sa huli, ito ang mahalagang maintindihan. Kapag ang daloy ng impormasyon ay napupunta sa maraming tao, humihina ang kontrol ng gobyerno. Kapag mabilis ang pagkalat ng balita at may duda ang mga tao, mas nagiging magulo ang sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin nito na agad babagsak ang bansa. Mas tamang sabihin na unti-unting humihina ang kontrol, tumataas ang galit at lumalalim ang problema sa loob. At doon nagsisimula ang tunay na panganib. Hindi bigla ang pagbagsak, kundi dahan-dahang pagkasira ng ayos ng bansa. Kapag tiningnan mo ito ng maayos, hindi lang ito tungkol sa technology o impormasyon. Mas importante kung paano nagbabago ang ugali ng mga tao sa loob ng bansa. Sa simula, karamihan sa tao ay tahimik lang. Kahit may nakikita silang mali, pinipili nilang manahimik dahil sa takot. Takot mahuli, takot maparusahan o takot madamay ang pamilya nila. Pero kapag may mga pangyayari na nagpapakita na humihina ang gobyerno, unti-unting nagbabago ang isip ng mga tao. Kapag may balita na may tinatamaan na base, may mga leader na nawawala, o may mga depensa na hindi na gumagana, nagsisimula silang magtanong. Dito nagsisimula ang pagbabago. Hindi ito biglaan, hindi ito sabay-sabay. Paunti-unti lang. May ilang tao na naglalakas loob, may magre-record, may mag-share ng impormasyon, may magsasalita, at may kikilos. Habang dumarami ang ganitong tao, mas nagiging mahirap para sa gobyerno na kontrolin ang sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ay kasali. May mga lugar na tahimik pa rin. May mga tao na sumusunod pa rin. May mga natatakot pa rin at ayaw makisali. Kaya ang nangyayari, hindi ito isang malaking galaw na sabay-sabay. Dahan-dahan lang ang pagdami. Habang nangyayari ito, naaapektuhan din ng military. Kapag ang sundalo ay nasa lugar na hindi niya alam kung sino ang pwedeng mag-report sa kanya, nagiging mas maingat siya. Minsan sobra na ang pag-iingat, minsan natatakot na siyang gumalaw kahit kailangan. Imbis na mabilis ang galaw, nagiging mabagal. Imbis na sigurado, nagiging duda. At sa laban, malaking problema ang pagbagal at pagduda. Hindi kailangan na lahat ng tao ay kalaban. Kahit iilan lang ang nagmamasid o nagre-report, sapat na yon para magdulot ng pressure. Dito mo makikita na hindi lang lakas ang laban. Importante din kung gaano kasigurado sa paligid mo. Kung ang kalaban mo ay sigurado at ikaw ay hindi, lamang siya. May isa pang problema. Hindi lahat ng impormasyon ay tama. May mali, may kulang at may minsan sinasadya na mali. Kapag nagkamali, pwedeng may madamay na hindi dapat. At kapag nangyari iyon, mas lalong nagagalit ang mga tao. Kapag mas maraming galit, mas maraming gustong kumilos. At dito nagiging paikot ang problema. Habang mas humihigpit ang gobyerno, mas maraming nagagalit. Habang mas maraming nagagalit, mas maraming kumikilos. Kung hindi ito mapuputol, mas lalala ang sitwasyon. Pero kahit ganito, hindi ibig sabihin na babagsak na agad ang bansa. Maraming bansa ang dumaan sa ganitong sitwasyon pero nagpatuloy pa rin. Bakit? Kasi may kontrol pa rin. May military pa rin, may pulis pa rin, at may mga tao pa rin na sumusunod. Kaya hindi ito simple na tapos na. Mas tamang sabihin na nasa delikadong sitwasyon. At habang tumatagal, mas nagiging mahalaga kung paano haharapin ito. Kung puro lakas lang ang gagamitin, pwedeng lalo lang lumala. Kung puro takot lang ang ipapairal, pwedeng pansamantala lang ang epekto. Kasi ang totoong laban ay hindi lang sa labas, nasa loob din. Kapag ang mga tao ay nawalan na ng tiwala, mahihirapan ng gobyerno kahit gaano pa ito kalakas. Pero kung may natitira pang tiwala, may chance pa rin na maayos ang sitwasyon. Sa huli, hindi pa tapos ang laban. Pero malinaw na may pressure, may problema, at may pagbabago na nangyayari. At kapag nagpatuloy ito, doon nagsisimula ang tunay na panganib. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Hanggang sa dumating ang punto na mahirap na itong pigilan. May isa pang bagay na dapat tingnan dito. Habang nangyayari ang ganitong sitwasyon, hindi lang gobyerno at military ang nag-a-adjust. Pati ang mga tao sa paligid ay nagbabago ng kilos at desisyon araw-araw. Kapag hindi na sigurado ang sitwasyon, mas pinipili ng tao ang pagiging maingat. May mga lugar na iniiwasan, may mga oras na mas pinipiling manatili na lang sa bahay. At may mga galaw na dati normal pero ngayon pinag-iisipan muna. Hindi ito dahil may utos, kundi dahil sa pakiramdam na may risk. Habang mas maraming tao ang ganito ang iniisip, unti-unting nagbabago ang galaw ng isang lugar.
Hindi na kasing bilis ang takbo ng araw-araw na buhay. May mga nag-aantay muna bago kumilos, may mga nag-oobserba muna bago magdesisyon. At kapag bumagal ang normal na galaw, may epekto ito sa kabuuan. Habang nangyayari ito, may isa pang epekto sa loob ng mga organisasyon. Kapag ang mga tao sa loob ay nakakaramdam ng pressure mula sa paligid, naapektuhan ang paraan ng pagdedesisyon nila. Mas nagiging maingat pero minsan nagiging mabagal. At kapag ang desisyon ay bumabagal, mas nahihirapan silang sumabay sa bilis ng mga pangyayari. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang lakas ang importante. Importante rin kung gaano kabilis mag-adjust at magdesisyon. May isa pang mahalagang punto. Kapag ang mga tao ay nagsisimula ng kumuha ng impormasyon sa iba't ibang sources, hindi na iisa ang paniniwala, iba-iba na ang tingin ng bawat isa sa nangyayari. At kapag iba-iba ang paniniwala, mas nagiging mahirap pag-isahin ng galaw. Hindi dahil ayaw ng mga tao, kundi dahil iba-iba ang kanilang nakikita at pinaniniwalaan. Sa huli, makikita mo na ang epekto ng ganitong sitwasyon ay hindi lang nasa isang bahagi. Unti-unti itong kumakalat sa iba't ibang aspeto ng lipunan. At kapag sabay-sabay itong naramdaman, mas nagiging mabigat ang sitwasyon kahit hindi agad halata sa simula. May isa pang epekto na hindi agad napapansin. Kapag tumatagal ang ganitong sitwasyon, napapagod ang mga tao. Hindi lang sa katawan kundi sa isip. Araw-araw may iniisip, may inaalala at may iniiwasan. Dahil dito nagbabago ang priority nila. Dati, iniisip nila ang trabaho, pamilya at normal na buhay. Pero ngayon mas inuuna na nila ang safety at kung paano mananatiling ligtas. Kapag maraming tao ang ganito ang iniisip, unti-unting bumabagal ang normal na galaw ng isang lugar. Hindi na kasing aktibo tulad ng dati. May mga nag-iingat, may mga umiiwas, at may mga pinipiling manatili na lang sa loob. Kasabay nito nawawala rin ang focus. Kapag ang isip ay puno ng problema at pag-aalala, mas mahirap mag-isip ng malinaw. Pati trabaho, negosyo, at serbisyo ay naaapektuhan. Hindi dahil ayaw ng mga tao, kundi dahil nahihirapan silang mag-concentrate sa dami ng iniisip. Habang nangyayari ito, may isang mahalagang tanong na lumalabas. Hanggang kailan kayang magpatuloy ang ganitong sitwasyon nang hindi lumalala? Dahil kahit walang isang malaking pangyayari, ang tuloy-tuloy na maliliit na problema ay naiipon. At kapag naipon ang mga ito, mas nagiging mahirap itong ayusin. Sa huli, hindi biglaan ang pagbabago. Hindi ito nangyayari sa isang araw, pero araw-araw may maliit na epekto. May isa pang dapat tingnan sa ganitong sitwasyon. Kapag hindi na stable ang paligid, nagbabago rin ang tiwala ng mga tao sa impormasyon na natatanggap nila. Hindi na agad sila naniniwala sa iisang source. Mas nagiging mapili sila at minsan naghahanap sila ng iba't ibang paliwanag bago maniwala. Dahil dito mas nagiging mahirap para sa kahit anong panig na kontrolin kung paano naiintindihan ng tao ang nangyayari. Kahit may isang opisyal na pahayag, hindi ito agad tinatanggap ng lahat. May magtatanong, may magdududa at may maghahanap ng ibang version ng kwento. Kapag ganito ang nangyayari, mas nagiging magulo ang sitwasyon sa isip ng mga tao. Hindi dahil kulang ang impormasyon, kundi dahil sobra at iba-iba ito. At kapag hindi pare-pareho ang pag-intindi, mas nagiging mahirap pag-isahin ang galaw ng lahat. Sa ganitong punto, hindi lang aksyon ang mahalaga, kundi kung paano naiintindihan ng tao ang bawat pangyayari. Dahil kung magulo ang pag-intindi, mas nagiging mahirap ayusin ang sitwasyon kahit may ginagawa na sa paligid. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng yon, doon mo makikita kung gaano kalaki ang naging pagbabago.